So 30%, let's say 100 million pesos. 30% of that would be 30 million pesos, hindi ho ba? 300. 100 million pesos, sir. 300,000. Sorry, 300,000. Okay. Yun lang po yung parang lumalabas na cost ng proyekto. Project. Opo, Yeah. 30% Yun lang po. ang gagamitin na fund to execute the project. Vice Presidente is, sinabi ko daw na umalis siya. So, past tense na. Okay. Umalis siya at ako'y gumagawa lang ng kwento. Okay, so yun po ang ating pag-uusapan ngayon. No? Ito, bagong interview ni Mayor Magalong dito kay Pinky Webb of Billionario News Channel na ito ngang anomaly sa flood control. Imagine that one, sa isang proyekto, 30% lang po ang gagamitin sa entire budget. Ganyan po kakurap ang gobyerno natin ngayon. Ito mga government officials sa mga ilan na mga sangkot dito na mga congressman. So sa bagay, hindi pa naman lahat ng meron pa namang mga matitino. Pero kung ganito man lang ang corrupt practices ng Pilipinas, nakaka-alarma po ito. 'Di ba? At heto, pangalawa nating pag-uusapan, itong si Chismosong, si Auntie Claire Castro, ang attack dog ng Malacanang, ay laging binabantayan itong si VP Sara sa kanyang mga travels, no? Wala naman itong ibang ginagawa kundi binabantayan si VP Sara at aatakihin niya sa kanyang press briefing. O ganyan si Auntie Claire Castro. Pinasweldohan ng gobyerno para magbantay dito kay VP Sara. Bantayan nyo muna yung bakuran ninyo sa sobrang laganap ng korupsyon ng Pilipinas. Walang ibang pagsisisihin dito kundi itong negligence ng Pangulong Bongbong Marcos. Hinayaan lang niya yung... Di ba? For the past 3 years, ayaw nyo kasing maniniwala sa amin na ang dami na pong lumalaganap na korupsyon. Itong Malacanang, walang ginagawa kasi hindi maniniwala sa mga kritiko eh. Anong ginagawa nila ngayon? Ngayon lang nila ito pinaiimbestigan at hindi pa natin alam na bias rin ang ilang investigation kasi sila rin ang mag-investigate itong mga House of Representatives. And at the same time, kahit imbestigahan nyo na yan, it's too late. 3 taon na lang. Wala na, sirang-sira na yung administrasyong Marcos dahil dito. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, itong nakaka-alarma na korupsyon, no? At itong mga kapalpakan nitong si Castro. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? So 30%, let's say Okay. So, yun po paunahin muna natin itong kay Mayor Magalong. Importante ito Lagi natin itong ipini-feature sa ating vlog itong si Mayor Magalong kasi bihira na lang kayo makakita ng isang mayor na talagang very honest, no? At talagang sasabihin niya kung ano yung mga corrupt practices ng ating gobyerno. Ito, panoorin natin si Mayor Magalong. let's start with that overarching theme, Mayor. Do you see anything wrong with that? Almost 10,000 flood control projects to the tune of 545 billion pesos. Siguro ang titingnan natin dito, saan ba nilagay yung mga flood control projects? Are these places really flood-prone areas? Or
These are just simply areas that we're in. Certain politicians are just so influential. Kasi yan Correct. siguro mga titignan natin. And it appeared that marami palang lugar na nagkaroon ng flood control projects na hindi naman talaga kailangan. Correct. So, isa yun sa mga dapat titignan natin Useless, sa kumbaga. investigation. What else? Another is the huge amount. There should be a technical study that would really determine how much is needed for this particular Okay. project. Ah. And another is, why is it that it's only limited to a few contractors? Although many other contractors were able to get some of the projects, but majority of the projects were limited to 15. So what really happened? Again, we have to find out who are the people behind it. You mentioned that. That was actually my next topic that I wanted to discuss with you. 100 billion of the 545 billion pesos, roughly 20%, actually went to 15 contractors, according to the DPWH. Is this suspect? Is this dubious? Is this a concern? Well, Grabe. apparently something happened, no? There's no doubt there is some sort of rigged bidding. Kasi nga, kung titignan mo, talagang merong favored na contractors. There are favored contractors. Oh, yung mga And the reason why kamag-anak they rin. are favored contractors Kamag-anak because ng they mga can deliver the congressman. package. For example, for a 100% na funding, about 58% goes to 58% are taken out of the total amount and goes to someone else's pocket. Ano? Out of the 58%, siguro yung legitimate lang doon yung 8%. And that represents yung VAT at yung bond. Yung the rest, napupunta yan, 25% goes to the funder. Saan ba galing yung fund, no? Sino nag-provide ng fund? 25% goes to that. 3% goes to the bank, no? 7% goes to the implementing agency for flood control projects. Napunta yan sa DPWH. Meron din 1% para sa material testing, no? At meron din 3% para dun sa mga bidders na nag-back out na lang, ano? Kaya makikita mo talagang rigged bidding, ano? And another is 1% din para sa inspectors. So that's a total of 58%. So naiwan na lang sa project is 42%. Wala pa doon yung profit ng contractor, which is around 18 to 20%. So dyan talaga lalabas na magiging substandard. The first thing that I ask contractors, okay, this is the amount that is left. What are you going to do? Sabi na, we are forced to do a substandard project. Ihina And another yung is dahil quality yung ng material project. testing, nabibigyan din, maski nag-fail yung material, ipapasa pa rin siya. That adds to the substandard project. Mayor, help us understand exactly what you just said a while ago. Kasi sinasabi nyo, may 58% at may 42%. Yung 42%, ang sinasabi nyo, ang actual na ginagamit lang doon sa pagpapagawa ng proyekto on the construction, is that just 42% of the 100%? Hindi pa pinky kasi doon sa 42% wala pa yung profit ng wala pa yung profit ng contractor, assuming na yung contractor gets about 10% na lang or 12%, ano. So ano iwan na lang sa project is 30%. Okay. So 30%, let's say 100 million pesos. 30% of that would be 30 million pesos, hindi ho ba? 300. 100 million pesos, sir. 300,000. Sorry, 300,000. Okay. Yun lang po yung parang lumalabas na cost ng proyekto. Project. Opo, Yeah. 30% Kasi lang yun po. lang ang gagamitin na fund to execute the project. 30%. Can you help me understand more about that 58%? Sabi niyo po, may 25% si funder. Meron pong... At I think na nagkamali sila ng calculate silang dalawa. I think yung 30% ng 100 million is 30 million. Tama yung sinabi ni Pinky Webb. Oh. Baka hindi na masyadong narinig ni Magalong yun, di ba? Mayor Magalong. Pero imagine that one. You have 100 million tapos ang gagamitin 30 million lang.
talagang mag-substandard yung quality ng mga materials ng proyekto. That's one of an example of a corrupt practices of this government. 7% si ahensya, meron pong 1% si material testing, 3% si bidders. Kindly expound, sir. Okay, yung 3% kasi para, sabi ko nga, rig bidding. So ang gagawin, kakausapin na lang yung mga bidders at sasabihin, okay, lahat kayo tatanggap na lang ng total 3%. Ayun ang share ninyo rito. So yun na i-deliver ng contractor sa kanila. Tapos meron din para sa mga inspectors din. Let us say engineers going to inspect kung compliant, bibigyan sila ng 1%. So yung mga engineers, they don't really care kung compliant yun. Basta importante sa kanila, tatanggap nila yung 1%. And then of course, the insurance and the VAT, that's a total of 8%. So that makes up the 58%. So ulitin ko ulit, 42% na lang iwan, assuming that the contractor gets 12% as profit, then 30% na lang iwan sa project. Kawawa naman po tayo dun sa perang, let's say, 100 million pesos Totoo? for a project. Kawawa ang Pilipino. Kung 100 million ang pera sa project, 30 million na lang ang gagamitin sa project talaga. That's what I was trying to say a while ago, Mayor. 30 million po. Kumbaga, naglagay po ng budget na 100 million, pero yung actual cost lang talaga nun is 30 million. Kinokorek nila. Siyempre, kailangan din kumita ng contractor, hindi ho ba? Sabi mo nga, 42%, kikita siya ng 12%. 30% na lang ang natira. So sa 100 million, 30 million lang yung naging cost ng project. Yes. When you talk about a agency, sabi mo po 7% sa agency at 1% sa engineer. Sino po si engineer, sino po si agency? Well, yung agency is the implementing agency for flood control project. Obviously, DPWH. Tapos meron din isa-set aside na mga 1% din sa mga ibang mga inspectors. And that is common, sir. This is actually Corrupt practices. I would say, the industry practice. No? Unwritten law Grabe. among the contractors, DPWH. Kaya hindi tayo umasensong Siyempre, itong bansang politician. Pilipinas. Alam mo meron pa pala, nakalimutan ko pala, Pinky, meron pa palang pass-through. Kaya that makes up the 58%. Kasi may pass-through. Kasi yung funder, galing yan sa taas eh. No? Tapos, kung gagawin niya sa isang distrito, yun yung tawag doon yung pass-through percentage o pass-through share. Usually, nabibigay yan sa congressman. Bakit ho congressman lang, mayor? Why not other officials? Di ba ho ba pwede ang mayor, vice mayor, governor, senador? Mag-uusap na lang sila ng congressman, let us say, nabigyan sila ng 5%. Doon sa 5%, let us say, doon sa 5%, nakatanggap sila ng 50 million. Siguro ang sharing nila doon, mga 70-30. 70 doon sa congressman, 30 sa mayor o sa governor. Bakit ho mas malaki ang congressman? Mas malaki yung congressman dahil syempre, siya yung lumapit doon sa funder, sa taas. Siyempre, malapit kay Siya din po yung Tambaluslos. naglagay doon ng budget doon sa during the budget processing. Would that be correct, sir? O kaya kinuha nila yan kasi merong doon sa funding kasi, merong kumbaga discretionary fund. Yung mga powerful politicians, kaya hihingi ka sa kanila, doon meron silang share doon. Has there been has anyone ever tried to bribe you about this, sir? Meron. Doon sa aming Youth Convergence Center. No? Ang nai-offer sa akin is 10% of the total contract price na 380 million pesos. So nag-offer sila na 38 million. That was about 3 years ago. Meron din yung Grabe, no? sa Obviously, hindi niya tinanggap. yung yellow barriers. Yes, sir. I was offered 6% naman kasi yung funding will be coming from influential politicians upstairs. Yung influential politician upstairs, who would these be? Would these be, ano ba ang upstairs sa mayor? Governor? Congressman? Mostly from people from Congress. So.
And you mean both, Alam na natin. both chambers of Congress? Yes. Ano pong naging tugon nyo nung in-offer kayo ng 10% doon sa 380 million? Pinagalitan ko ka, tinawag ko yung kontrakto, tapos pina-terminate ko, pinagalitan ko sa opisina ko. Tapos pina-terminate ko na kagad, hindi na namin sinama dun sa bidding. Outright. Good Sinabihan job ko na sa iyo. agad yung Ano, head ng good back. job. Huwag na Kay isama Magalo. yan sa bidding. Do you see that contractor, Mayor, in any of the contractors na the President had mentioned? Yeah, may mga kakilala ko doon sa mga contractors. Some of them are actually familiar to me. Kasi may mga projects din sila sa Cordillera area, sa Luzon area. But kasi sabi nga ng Pangulo, 'di ba, wala pa siyang sinasabing may pagkakamali itong mga 'to. Syempre nasa initial stages pa lang ng investigation, but among the companies that you've seen so far, I mean, to be fair, would there be, companies that are really credible? Is it possible, I guess my question is, that's why some of them get a big amount because they are credible or they do the job well, sir? Well, some of them are actually credible din kasi marami sa kanila quadruple A. And that's quite in terms of standards, in terms of capacity, capability, talagang, and in terms of funding, talagang capable sila to carry out the project. Ang nakapagtataka lang is bakit nalimit sa kanila at bakit sila yung paborito. At alam mo, paborito sila dahil marunong silang mag-deliver nga. Magaling na rin sila, pero kasi ang industry practice is meron kang magbibigay ka eh. Kailangan mo magbigay para makuha mo yung project. At siguro magaling lang silang mag-deliver ng package sa mga influential people. Kaya sila napipili. So magaling alam sila. mo dyan, Pinky, yan favoritism din eh. Favoritism Bias din. din, Kaya bias. makikita mo doon sa mga distrito, meron talagang paulit-ulit na ito yung contractor. Opo. Actually, a look at the website of the President, you'll see a number of them pare-pareho, and which even the President was saying, it was strange na meron pong mga lugar na halos pareho yung amount, pero syempre iba naman yung magiging disenyo, o yung lawak, o yung quantity na kinakailangan. Why did it even get to that, Mayor? Did we? Number one, is that possible? Number two, if that was fraudulent, hindi ho ba kahit papano may konting takot man lang na ang inibalang ay siguro 1,000, 1,025, parang ganun po dun sa ibang mga numbers na nakita ko. Yes, Pinky, alam mo, indicator yan eh. Bakit pare-pareho? Iba-iba naman ang sitwasyon, di ba? Iba-iba naman lugar, iba-ibang terrain. So, ibig sabihin yan, walang maayos na technical study o kaya hindi sinunod yung technical study. Kasi every big project, there should always be a technical study. And experts are actually involved to determine ano ba talaga yung kailangan dito sa project na to, anong klaseng technology yung gagamitin, and at the same time, ano yung cost. Pero nababago kasi. Pagdating na dun sa pag-submit na, binabago na. No? Lolokohin na. Pagdating dun sa execution, dun na nila lolokohin lahat. For example, yung embankment, kailangan ng 9 meters na embedment. Ibig sabihin, embedment. Yung ilulubog mo yung sheet pile. Let us say, sheet pile. Ilulubog mo yun hanggang dun sa load-bearing depth. O yung embedment na tinatawag. Ang ilulubog mo doon, sabihin na lang natin, 6 meters. 6 meters. Ang gagawin ng mga kontraktor, para mahabol nila kasi ang laki nung naibigay nila sa mga politiko, para mahabol din nila yung kanilang profit, gagawin nila, ang i-embed lang nila, mga 3 meters lang. Kalahati. Yeah. Quick question before we go on a break, Mayor. Sino ho ba nag-a-award dito sa mga contractors? Well, pag sa flood control project, it's of course yung implementing agency, nagpabid yung DPWH. But, meron ho bang influence ang kahit na sino sa DPWH para po paboran ang isang contractor? Well,
Usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Oh, sila ang Kasi magpili. siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag Correct. siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Kasi ang daming scheme eh. Ang Yeah. daming scheme. Yeah, no? that's why we're trying to understand it. Actually, I even wanted to go to the stages of corruption, Mayor Benji, but we need to take a very short break. We'll continue our discussion with Baguio City Mayor Benjamin Magalong when we return. Stay tuned. This is On Point. The GAA to the GAB to the actual implementation. Maybe something that is digestible or something that we can understand, Mayor. Okay. Dalawa yan. Either yung congressman is the contractor or yung congressman is simply the Congressman pa, pass-through contractor lang pa. siya, no? Pass-through lang. Ano? Meaning, idadaan lang sa kanya yung pera o siya naghanap ng fund at nakausap niya yung mga very powerful na mga kongrehista. Okay. Unang-una, sabihin na lang natin na hindi siya contractor. So, aasa na lang siya doon sa siya ang mamimili ng contractor, ire-recommenda niya sa DPWH. Tapos, ang tatanggapin na lang niya, yan yung pass-through na share niya. Usually, it's about 5 to 10% ang nakukuha niya dyan. May mga kongrehista na kongrehista na okay na sila yung 5%. Meron naman yung maraming siguro hindi pa satisfied sa 5%. He will demand 10% na share niya. Pero yung share talaga sa taas, ang Malaki. talagang standard is about 25%. Now, kung ang kongrehista naman is a contractor at gusto niyang siya ang mag-implement ng project, ang gagawin niya is kukuha siya ng isang contractor. Babayaran na lang niya ng royalty para hindi halata. Alangan naman yung gagamitin niya, yung company niya mismo. Halatang-halata yun. So kukuha siya ng ibang contractor, sasabihin niya doon sa contractor, ito na lang gagawin ko sa iyo, bibigay ko sa iyo at royalty na lang. Ako na rin ang magpapatakbo ng project. At the same time, sasabihin niya dun sa contractor, para makabawi ka pa, bibigyan pa kita ng isang project dito sa distrito ko, ikaw na rin ang gagawa ng multipurpose hall. So yung contractor naman, tuwa-tuwa na siya. Tuwa-tuwa na siya dahil Ginamit lang siya. kahit papaano, magkakapera pa rin siya. No? Doon sa mga contractor naman na talagang sila yung contractors, mabigat sa kanila yung 50% na natanggal. Average, 58% na natanggal. So, doon sa 42% na naiwan, 12% na lang, pero kulang pa rin yung sa kanila. Kasi nga, malaki pa rin yung gastusan. And for them to be able to be financially and economically viable, actually, ang kailangan na profit ng mga contractor man nandiyan sa mga 25 to 30%. Pero dahil talagang pigang-piga, ang gagawin nila, mapipilitan sila mandaya. Kaya ang gagawin nila ngayon, dadayain nila yung sheet piles. Doon nila ayusin ngayon. Sa materyales. I-embed nila yung 6 meters, 3 meters na lang. Meron nga isa dyan, 1 meter lang. Meron nga akong picture na nagulat ako. Nung nasira yung dike, 1 meter lang ang naiwan sa sheet pile. So una kong tinanong sa contractor, bakit 1 meter lang? Naputol ba yung sheet pile? Sabi sa akin, sir, hindi po mapuputol yung sheet pile. Talagang 1 meter lang po ang nilagay nila dyan instead of 9 meters. O kaya 12 meters. Talagang 1 meter lang. So dadayain nila para talagang sa mga materyales, dadayain Makabawi nila. sila. Makabawi yan. Oo. Sa gabyon naman, if you are familiar with gabyon, yung gabyon na yan, yung ibabalot yung mga bato na malalaki, babalot nila sa 1 by 1 na mga wires. Ang gagawin nila, let us say yung gabyon as about 11 layers, ang ibabalot lang nila yung first 3 or 4 layers. Yung iba na doon sa baba, kung ba na nila, ilalamsam na lang nila, isasalpak nila, babalutin na lang nila ng wire, pero hindi na doon sa gabyon talaga na 1 meter by 1 meter. Kaya makikita mo, pag nagkaroon ng erosion dyan, ampaw sa ilalim, hukay na yung ilalim, kaya talagang andaling masira nung gabyon. Mayor, paano ho kaya ito matitigil? Do you think that because you have the president now
telling the public what is going on. Matitigil yan Do you kapag think palitan that ang there will be presidente. accountability? Will we be able Ipasok si VP to Sara. find out the mistakes, the wrongdoings, and even because you've mentioned congressmen and possibly congressmen involved? Yeah, hopefully sana ganun ang direction ng ating presidente. Hindi lang mahihinto dyan sa contractor, hindi rin lang mahihinto dyan sa DPWH. Sana tuloy-tuloy yan para really ma-determine natin kung who are the politicians behind it. Ano? In fact, kung titignan mo talaga, sila yung pinakamalaking share. Sila rin yung lumalabas na mastermind. Sabi ko nga this is a highly syndicated and organized crime activity or criminal activity among powerful individuals na dapat talaga ma-identify, and with the right investigation and the right collection of pieces of evidence, then meron talagang mapapailan ng kaso dyan. Let's start with that overarching theme, Mayor. Do you see anything wrong with that? Almost Okay, bumalik na yung video. So, ayan halatang halata na yung harap-harapang korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Yung tanong ni Pinky, ano ba ang solusyon dito sa problema na to? Isa lang yan, Pinky. Palitan na ang presidente natin. Palitan na ni VP Sara para ubos lahat itong korupsyon na ito. Unang-una, maling-mali si Bongbong Marcos nung tinanggal niya ang PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. Tingnan nyo, pagtanggal nila dito, wala nang nagbabantay dito sa mga kongresista. So, they are free to get the people's money. Kasi salary yung presidente natin, bakit niya tinanggal ng PACC, di ba? Okay, punta naman tayo dito. This time naman, gusto nyong sasakit yung ulo ninyo. Ito, panoorin natin itong si Castro. Ito, Castro, pasok. The first, well, there's a lot of back and forth, right? And one of the recent ones is about the travel authority to Kuwait. So, anong nangyari doon? Yes, because when before I left for India, I was interviewed in Saturday night. And one of the questions is, aalis ang Vice Presidente August 8 papuntang Kuwait. Chismosa ka kasi. So ano masasabi niyo doon? So syempre, sasabihin natin na we cannot stop her. Bakit kasi from nagbabantay ka traveling? lagi sa Kapag umalis siya, Vice hindi mo President? pinayagan, Yan ang mali mo. sabihin you are controlling or preventing or curtailing the freedom of movement. So hindi, kung ano yung gusto niya, gawin niya. So yun. So ang nagbalita, tinanong ako. So at that time, when VP Sara could not be found, the location or the whereabouts of VP Sara could not be answered by the office spokes, or VP spokes. So tinanong ulit tayo sa briefing in India. Hindi, mali ka doon. Hindi alam, mali yung sinabi mo na hindi alam ng Office of the Vice President kung saan si VP Sara. Ayaw lang sabihin ng Office of the Vice President for security reason. Alam nga naman hindi nila alam. Naggagawa ka ng kwento Puro ka chismis So sabi natin, ang sagot ko is, wala po tayong impormasyon patungkol dyan at ang huli Wala niya ka palang impormasyon. Bakit ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan? Di ba? Shut up ka na lang. pong Travel Authority, July 8 to July 5 to July 28 for the Netherlands and South Korea. Pero may balita tayo na pupunta siya or pumunta siya. Ano paki mo? May balita tayo na balak niyang pumunta, that's the word, Sa balak Kuwait. niyang pumunta sa Kuwait. So, sa future tense, Bakit mo minamali siya yung balak niyang pumunta? Ikaw din rin nasala rin. balak pumunta sa Kuwait, pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority. So ngayon, ang ibinanggit ngayon kay VP Sara, sa Vice Presidente, is sinabi ko daw na umalis siya. So past tense na. Okay. Umalis siya at ako'y gumagawa lang ng kwento. Umalis siya. Because it was Yun naman talaga ang lagi mong ginagawa Nagpi-fake news ka Di ba? Dami mong fake news kasi
Many to mention. Turns out she stayed behind. Yes. Kasi there was a scheduled event in Kuwait, we Yes. heard, with the OFWs. She announced that Oo. in one Yeah, of the okay. interviews. So, ako natanong lang. So, as of now, walang travel authority. So, ang lumabas ngayon is I told daw na umalis siya without travel authority. Unang-una sabi natin, we have to use our common sense. Walang private, walang public servant, walang government employee na pwedeng umalis nang walang travel authority. So, paano kung sasabihin yon? Na umalis ka? Yes. Nasabi mo na eh. Late mo na yung na-realize. Late mo na. Eh, sus, klarong-klaro naman yung video na nakita namin. Nasabi mo na pumunta si Pipi Sara sa Kuwait. Wala ka namang minensyon na travel authority. Di ba? Late mo nang na-realize yun. Utot mo, Castro. Walang travel authority. So, we have to use sometimes our common sense, no? Oh, sabihin mo yan sa sarili mo. Use your common sense. Pangalawa, hindi po yun yung sinabi ko. Sabi ko nga is, wala tayong informasyon. Then, we discovered... Tingnan mo yung style niya na mag-answer. Parang very defensive. Guilty eh. Explain siya sa kamalian niya. Ano yung ginawa ng mga supporters ni VP Sara, in-splice, edited yung video. Yung in-splice, yung inedit, hindi naman inedit. Kung ano yung nabidyohan kang sinabi mo, yun yung nire-react ka namin. Huwag kang gumawa ng kwento. Palusot ka pa, Claire. Kakahiya ka naman. Sinabi ko, pinakita, is pumunta siya sa Kuwait ng walang travel authority. I In-splice. see. So that's fake news. Sabi nga Splice. natin, dapat careful ang Vice Presidente sa pagsagot dahil paulit-ulit siya nagiging source ng fake news. Help me understand, Ikaw yung how fake news. early do people apply for travel authority, especially for officials as high-ranking as her? Even a day before, I think. Pwede even a day before. Yes, especially Okay. if VP Sara. And you have to apply for it. Therefore, doesn't the president have power to not grant it? After all, she's been away a lot this year, right? We're talking Netherlands, South Korea. Where else has she gone? Malaysia. Malaysia. Qatar. Yeah, Okay. yeah. Bakit may binabantayan? I think there's a question here now of, yes, I know she's a spare tire, pero is she also fulfilling her role as a vice president? It So is depends. it not? Punta kayo doon sa Office of the Vice President kung ano ang mga ginagawa ng trabaho ng opisina. Kung productive ba siya o hindi. Yan ang tanongin nyo doon para isampal sa inyo yung mga trabaho. His power to determine that? Well, we have to check on her leave. Mandatory leave, vacation leave. If those leaves could be used for her travel, we could not force her to stay. Unang-una, sabi nga natin, it will be an issue if the president himself will not authorize or will not allow her to travel. It will be an issue. So you will, the president is now a dictator, preventing me to travel. I'm just visiting my father. So definitely it Ikaw would be ang nagsabi nun eh. The president would not stop Wala her naman from kaming doing what sinabing she's ganyan. doing. How many days of leave? Walang does she sinabing get? ganyan si Vice Usually, President. July 5, less than a month. So, July 5 to July 28 at the time. Oh. For this coming August, let's just see. So by months yun? It depends But I mean in the year. Oo. Oh. Kasi kami, 15 days lang yan. Sorry. Oo, sa government yun eh. Sanay ako sa Oo, sa private vacation sector eh. leave, di ba? 15 days. VL tsaka SL. Sorry, vacation leave tsaka sick. But I don't know about government. hindi ko alam sa government yata is na parang na-accumulate yung pagiging pwede ginagamit. mag-accumulate. Parang ganun. Yung isa nyong reporter, nagtatampo na. Hindi nyo pinasalita. Nagtatampo yung isang reporter. Roll over. Yun yung pagkakaalam ko. Yes. So pag itong mga biyahe po, I understand kasi they're supposed to be personal trips eh. Did I get it right? These are personal trips. These are not official trips. Yeah, personal trips. So when she goes on these personal trips, does she have to apply for a leave or does she just up and go? I mean, how does it work? Yes, I think so. Mag-apply lang sila ng travel authority. Yun lang yung pagkakaalam. Ma'am, you guess so which one? Does she have to apply for leave or Travel authority. Hindi ko, i-check ko kung may kasamang leave. Pero ang pagkakaalam ko yung sa travel authority. Yan. Pero kasi on our part, kasi ako, personal trip ko, parang at least I have
dapat may time eh. Yeah, Yeah. Para that's what I was wondering. makapag-decide eh. Yeah, Pero correct. I don't know with Vivi Kasi it's Sara kung a personal, day no? before Oh. baka pwede. Hindi, Oh. cannot say on that. Yeah. You're just checking about that. Yusek, pwede ba ako mag-change topic? Ay, sige po. Amigo, Hindi, kasi sabi kasi ni Cheese, yun ang pinag-uusapan ngayon ng mga tao eh. Sabi kasi ni Senate President Cheese Escudero, meron daw demolition job against him and it's meant to O kick anong kinalaman ni Clastro dyan sa tanong mo? Cheese Escudero may gustong demolition doon sa Congress. Bakit mo itatanong yan kay Castro? Walang alam yan. Walang alam si Castro dyan. him out as Senate President in time for kung sakasakali lang naman na magkakaroon ng trial, matutuloy ang trial, impeachment trial. No? Yung Isa pa ito, nagre-research ka bang reporter ka? Walang trial na magaganap. Wala na. Unanimous na yun at malabo na yung mabaliktad. Ito naman, hindi updated. normally kasi ang perception ng mga tao, although he did not point to Malacanang, pero kung ganyan na, there's a leadership change in either of the Congress chambers. Ang tingin ng mga tao pumupunta sa Malacanang eh. Would you have any comment about this? Kasi ayun ang speculation. Gusto ba siyang tanggalin ni Presidente? Actually, tinuturo niya yung pinsan ni Presidente, pero syempre merong ganong link eh. That's administration supermajority in the House. And of course, tinitingnan din si Presidente. So far, Ma'am Ami, wala po tayong ganong nauulinigan sa palasyo. Saka hindi nga po nakikialam ang palasyo sa kung ano nangyayari sa Senado saka sa House of Representatives. So, ang mahirap po kasi, minsan pag naiipit ka sa isang issue, sasabihin demolition job. Eh siguro dapat i-explain na lang ng mabuti kung meron naman mga issues. Halata ka na dyan, Claire. Parang tinitira mo na si Cheese. So, baka may alam ka dyan na yung amo mo gustong patanggalin si Cheese. Di ba? Wala ka pa ngang pruweba ha kung itong si Cheese ay gumagawa ng kabalastugan. At sasabihin mo na ginagawa yun ni Cheese, demolition kasi instead na sasagutin niya, parang inano mo rin si Cheese eh. Para rin nilaglag mo si Cheese ng ganyan. So, are we expecting na nagdududa ba kami na kagustuhan rin yan ni Bongbong Marcos na matanggal si Cheese kasi hindi nagtagumpay ang impeachment? Baka magdududa kami dyan. Gandahan na lang yung pag-explain para hindi maipit. So, hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay napapansin, may mga issue sa'yo, sinisira ka na. So, yun lang. Dapat, explain na lang niya Kaya mabuti. pumasok yung Malacanang kasi si President Marcos nga held at a rare, no? It's a rare press conference actually na may PowerPoint pa at yun nga nakasama yung kumpanya na pag-aari ng kanyang biggest campaign donor. Kaya nalilink ngayon meron ba dito? ang Malacanang dito sa sinasabi niyang demolition job. Pero sabi nga natin, kapag hindi kumilos ang presidente, pinipintasan. Pag kumilos ang presidente, may tinatamaan, pinipintasan din. Pero sabi nga ng Pangulo, kahit sinong tamaan dito, kahit malapit sa puso niya, kaibigan niya, ang gagawin niya naman to ay para sa tao. So, matamaan ang tamaan. Budol Kung may yan. liability, di dapat. Ano lang yan? Bula lang yan ng presidente. Magaling naman siya sa ganyan eh. Yung magaling sa salita pero sa gawa wala naman eh. Sabihin mo yan sa amo mo. Sagutin ang liability. ma'am, still the same topic, pero bumudo kay Cheese. I mean, I understand malaking issue yung contractors. I mean, if they're earning hundreds of millions of pesos, that's a huge issue. Pero, yun nga, if you're also listening to Magalong is saying basically that, half of the money goes not to the contractors, but to politicians, especially those who are in charge of the purse strings. Of course, they're in reference mostly to congressmen. Yung contractors daw, yes, kumikita sila, pero what, 15%, 20%, ganon. And, sa lagay niyon, ipit-ipit pa sila noon dahil the big chunk goes to the people who hold the purse Specifically, strings. 35 to 40%, he said, on average. So my question is that I understand the president wants to talk about the contractors and who's making the big bucks, but who's making the bigger bucks? Shouldn't the president be looking at people who made the insertions, people who made the biggest insertions, and people whose jurisdictions had the biggest projects, and ask the questions from there?
biggest projects versus what kind of impact the projects have had. Wouldn't that have been a more effective way of delivering the question of who's making money in the contracting business? Yeah, we will come to that. Una-una kasi muna dapat contractor. Why? Kasi dyan na natin matitrace anong may problema, saan lugar, anong ginawa niyong proyekto. Sino ang kausap nyo? Kasi mahirap naman po agad-agad na magtuturo kami. Halimbawa lang, yung sinasabi, eto, mukhang may pinag-uusapan tungkol kay SP Cheese. Pero kung wala naman kaming ebidensya, mahirap magturo. Kasi ang dami nga po na kakasuhan ng plunder, naa-acquit pa eh. So dapat kung magtuturo tayo, kumpleto po ng dokumento. Para pag sinampahan ng kaso, walang lusot. Parang starting point yung contractors. That's what you're saying. Yes. So ang contractors ngayon, mangyayari is, they will be cautious, no? In dealing with the politicians. Kasi darating yung time, baka mag-back job kayo, ulitin nyo yan dahil kayo ang gumawa niyan. At baka ma-blacklist yan. The problem is, kahit na ma-blacklist yung iba, nakakapasok using a new name. Yes, exactly. That's They'll why. just start up a new company. Oo. So dapat, sa mga politiko na rin, kung hindi man agad-agad mapapatunayan na kayo yun, baka warning ito ng Pangulo. Okay. Warning ito. Ma'am, teka, sundutin ko na rin kasi I'm in the same track na rin eh. For example, si Congressman Zaldico, I understand he was supposed to have divested already his interest in one of the Sunwest. Sunwest, yeah. I think it's number 8. Diba? He's supposed to have divested, although there's a lot of talk that it's still within the family. I won't go into that because that's beyond me. Maraming ganyan. But be that as it may, I mean, Zaldico was Appropriations Committee chairman from the start of the BBM administration until January this year. In other words, he's in the loop, he's in the inner circle of the And administration. it's a very powerful position. One of the It's most powerful appropriations, positions. yeah. And appropriations pa, ikaw yung taga-himay ng mga ng pera kung kanino mapupunta. And you have a seat Diba? in the BICAM. Oh, You have a so seat in the so BICAM. all these things you put them all together, that raises questions as to also so if the company that's affiliated with him is number 8 in the president's list, shouldn't the president have known that from the very start? Hindi lahat malalaman niya. Ibang trabaho sa House, ibang trabaho sa Senado, ibang trabaho sa admin. I understand, ma'am. Pero, Diba? pero still, the president has DPWH and he also has the NEP and he also has the BICAM report. So everything falls into place. Everything goes up to the president. Yes. Di ba po? That's why he is starting with this investigation. Dahil mukhang, may nakarating na. Kasi minsan, kahit ikaw yung pinakapangulo, pero hindi naman napaparating sa'yo, patago. Mas malalaman mo, medyo late na, pero gagalaw ka pa rin, katulad ng ginagawa niya ngayon. Kaya ang sabi ng Pangulo, Kasi ang issue ganito, si Cheese Escudero, yung, I don't know kung is this, may malapit bang negosyo na contractor itong si Cheese, no? Na nasali ngayon sa listahan ng Pangulong Bongbong Marcos sa top 10 contractors na nag-handle nitong flood control projects. Ngayon, si Cheese Escudero ay nagpa-press briefing rin siya na sinabi niya na may gustong magpatanggal sa kanya bilang Senate President at ang binibintangan niya dito ay walang iba kundi nandyan raw sa House of Representatives. Sinabi niya demolition job ito kasi patungkol sa impeachment ni BP Sara na hindi nga siya sang-ayon hindi nagtagumpay yung impeachment at isa siya doon sa pinagbibintangan ngayon. Okay? Na kaya nga hindi nagtagumpay ang impeachment trial dahil sa kanya. Kaya raw sinali itong nakalink kay Cheese Escudero na contractors na top 10. Yan ang issue. Posible. Tuda ko dyan posible yan na yan nga yung sabi ko. Ang hirap nito kung sasabihin ni Bongbong Marcos na paimbestigahan niya lahat itong mga contractors dito sa flood control projects. Di ko alam kung ang DPWH rin ay nakipag-ugnayan rin sa presidente
Kung sino ang i-include natin dito, ang contractors, ganun. Sino ang isasangkot natin dito. Mga kalaban sa politika ang ating isasangkot dito. Yan ang, this is just my own analysis niya. Pwedeng mangyari. Pwede ring magkamali tayo dito. Analysis ko lang to. Okay? Paiimbestigahan nila itong flood control projects at ang isasangkot nila yung mga kalaban nila sa politika. Yung mga kaalyado ni Martin Romualdez at kaalyado ni Bongbong Marcos, hindi nila isasangkot dito, syempre. 'Di ba? Kasi kaalyado eh. So sino ang talo rito? Taong bayan pa rin, 'di ba? Taong bayan pa rin ang talo. So yun lang ang akin na sana naman itong administrasyon na ito na maging matino sa kanilang investigasyon. Kaya conclusion ko dito, isa lang. Kung gusto natin magbago itong corrupt practices ngayon ng ating gobyerno, palitan natin ang presidente para palitan lahat, para ubos lahat itong problema na ito. Yun lang sa akin. Kahit hindi si BP Sara, palitan lang natin si Bongbong Marcos at tuloy-tuloy na yan. Mag-iba tayo ng presidente. Kung sa 2028, lalo na yung si Romualdez, kung yan ay tatakbo, wala. Dadami lang ang corruption kasi wala silang pakialam eh. Negligence nga eh. No? Itong administrasyong ito, hindi sila masyadong istrikto sa corruption. Si Tatay Digong noon, former president natin, gumawa nga siya ng PACC para dito. 'Di ba? Because alam niya nung panahon na siya palaman ay mayor sa Davao, alam niya kung ano itong mga kabalastugan ng mga kongresista because he was once a congressman. Di ba? Okay, so kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at yan, ilabas nyo ang inyong mga argumento ha at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel, no, at sa mga audience ko sa Donmar TV, paki-like naman sir at paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at malalaman nila ang katotohanan. Okay? And subscribe na rin kayo sa Donmar TV. Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa channel ng Donmar TV dito sa YouTube. Libre lang yan. Walang bayad yan. Okay? Para updated naman kayo. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.